Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Freddy, in YouTube channel at Filipino sa America Vlog in YouTube channel. And if you haven't subscribed to my channel, please drop the red button below, just tap the red button below so you could subscribe to my channel, and it's all free, guys. And if possible, you could make some comment regarding this matter or this important vital issue regarding the recent trip of the Bongbong Marcos Sr., our president, to Germany, to Berlin, Germany, and at the same time back to back with Prague, Czech Republic. Okay, and give me a big like, and if you could share this video to your friends and benefactors and to your family circle, the better. Okay, and if you could also share this to your friends in your community or barangay there in the Philippines, I really appreciate it. Okay, ito po ang content for today. Ang sabi nitong si dating senador na Dominic Nicky Cosateng, magalit na naman sa pagbibiyahe ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. At mamaya, kasunod nito, sasabihin ko naman ang resulta ng kanyang ginawang pagbisita sa Berlin, Germany, followed by in Prague, Czech Republic. Okay? Bisahan po natin itong kumbaga sana binubudol kayo ni ex-senator Nicky Cosateng. Dati itong artista dating artista na naging senador, no? Yumabang na kasi hindi siya na nakapwesto na, hindi siya makabalik, no? Okay, hindi na siya makabalik sa pagiging politiko, no? Ito ang kanyang at ito ginagamit ng mga Duterte na mga pro-China, na mga kasi itong si Nicky Cosateng, in-check ang asawa yun kaya Cosateng di ba? In-check yan ito, ayan. And maawa naman kayo sa Pilipino. Bakit? Kasi binabaliwala ninyo yung suliranin ng taong bayan. Binabaliwala nyo, hindi nyo pinapansin. Yung may reklamo, wala lang, baliwala lang lahat yan. Anong baliwala? Ito nga ina-address kaya bumibiyahe. Bakit? Naglalamierda ba? Sabi ng iba, naglalamierda daw si President Bongbong Marcos Jr. Hindi. At ito'y naranasan ko to. Ulit-ulitin ko. Mahirap ang ginagawa ng ating Pangulo. Nagawa ko na yan nung ako ay nagtatrabaho dyan sa Pilipinas. At maging dito sa Amerika, napakahirap. Isipin mo, bibiyahe ka. Tapos meron kang itinerary na dapat mo sundin. Sa bawat oras, walang masasayang kasi sunod-sunod dyan At nakita nyo sa mga video, pupunta kayo doon sa RBTM ng Pangulo, makikita nyo sunod-sunod ang kanyang mga talumpati at pag-meeting at mga conferences. But mahirap yan. Dyan lang sa Pilipinas, nakita nyo, ang aking boss, dating ang boss ko dyan sa PLDT, si Manny Pangilinan. Kita nyo, grabe. Ang mga businessman, tanong nyo, sa mga Ayala, tanong nyo kung gaano sila ka-busy. At ganyan ang Pangulo. Kung busy sila sa kanilang negosyo, mas busy ang Pangulo. Kayo mga ordinaryong tao dyan sa Pilipinas, ang ginagawa ng Pangulo ay para umunlad ang ating kabuhayan na hindi nagawa nung dating Presidente Digong Duterte. Sabi niyo marami nagawa niya. Ano ang nagawa niya? Pinagpapatay niya 30,000 tao, pinagpapatay niya kasama ang mga paslit na napatay sa yung mga ligaw na bala. At ang mga napatay ay mga nakatsinelas. Ganyan ang ginawa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Although may nagawa rin siya, pero kaunti lang compare sa mga nagawa niya. Kaya nga siya ay wanted ng ICC. Yan. Okay? Tuloy natin itong sinasabi na paninira, below the belt na nga Below the belt, pagmumura, itong si Nicky Cosateng, sabagay, hindi siya nagmumura. Pero yung iba nagmumura. Okay? Mga desperado, katulad ni Attorney Glenn Chong. Hindi naman nagmura si Glenn Chong, pero naninira. Sasampalin daw niya si First Lady. O sino pa? Yung mga dating abogado, law professor pa sa UP. Yung mga isa pang mga abogado, ang dami mga abogado
hindi napili sa cabinet member at ngayon ay galit na galit sa Pangulong Bongbong Marcos Sr. At ang sinisilip nila ay itong pagbibiyahe ng Pangulo na hindi nagawa ni Rodrigo Duterte kasi galit sa kanya ang buong mundo. Na minura niya si Barack Obama, minura niya si Pope Francis, yan ang kanya. At minura pa niya ang Panginoong Hesukristo na nakapako sa krus during last Good Friday. Kayo mga Katoliko, tahimik lang kayo. Bakit kayo tahimik? Minumura na si Hesukristo, tahimik pa rin kayo? Anong klase kayo Katoliko? At ibang mga Christian, tahimik din kayo. At pinagtatanggalin niyo pa si Rodrigo Duterte na makademonyo. Okay, tuloy natin. Kasi sayawan lang, party lang, sige, biyahe lang tayo, okay. Hindi yan sarili niyong alkansya. Kaya mag-ingat po kayo. Dahil hindi Party raw. Nagpa-party raw ang ating presidente. Natural, paminsan-minsan nagpa-party siya. Ngayon ba nagparty? Hindi. Pero ang kailangan mag-party, alam niyo kung bakit? Paminsan-minsan magpa-party ka. O si Joseph Estrada nga doon sa Malacanang nung araw nagiinuman sa Malacanang Oh. 'Di ba? Iyan ang sinasabi ko sa inyo. Alam nyo, kailangan natin, maski na yung mga chief executive, paminsan-minsan, umaattend niya ng party. Lalo na si Pangulong Bongbong Marcos Sr., di ba? At una ay nag-aaral dito sa Amerika. At maging si Speaker Romualdez ay nag-aaral din dito. Yan ang mga leader na kailangan natin dyan sa Pilipinas, yung mga nag-aral dito. Sapagkat ang number one in education is the United States of America at kulelat ang Pilipinas. Makita nyo diferensya, langit at lupa ang diferensya ng standard of education dito sa Amerika compared dyan sa Pilipinas. Hindi ako nagsabi niyan. Ang nagsabi niyan ay ang International Organization in Learning Process. Kulelat tayo. Kulelat tayo among 85 countries or 82 countries. Kaya hindi kayo pwede magsalita na ganyan. Kaya kita ninyo, mga abogado na, walang sinabi. Mga bastos. Abogado na, bastos pa. Bawal yan. Kaya yung isa, na-disbar. Pero ngayon, nagbago na. Ngayon, kabinete pa isang sa mga kabinete ni President Bongbong Marcos Jr. Nakita nyo? At ngayon nagbago siyang bigla. Naging mabait na. Kasi alam nyo, minsan abogado ka, wala ka namang kliyente, wala ka na ipanalo. Kaya yan ang gagawin mo. Kahit nakabasa ka sa bar kung mahina naman ang sistema mo Tsaka kasi, pag ikaw ay nag-aral, naging lawyer, you need to continue training and seminars and workshop in order for you to par with other lawyers. Hindi ka pwedeng pukit abogado ka lang. Hindi ka na atin sa may iba-ibang klase training and seminars and workshop. Maiiwan ka with the technology that we have right now. Yan ang pagkakaiba. Nakakalimutan nyo na pagkat isa ka ng professional ay hindi ka na uunlad, titigil ka na doon. Dapat merong seminar and workshop. Kailangan yan. Advancement. Kung pwede ka mag-master ka. Kung pwede ka mag-doctorate ka. At para hindi ka na lalagay sa alanganin. Okay? At tuloy natin to si ex-Senator Cosseteng. Di lang tatahimik ang Pilipino. Alam natin yan. Naghihintay lang ng oras yan. At kung hindi nyo alam kung anong gagawin ninyo, mabuti kayong pa lang magkaalaman na. Any advice or appeal to President Marcos on foreign policy short? Panay ang banat ni ex-Senator Cosseteng. Gustong kumandidato nito sa 2025 next year. Kaya ganyan. Ang lahat ng gustong kumandidato na magiging senator ay ito bumabanat na, sinasamantala nila. Pero dapat nakikita na ito ng COMELEC Dapat ito mga congressman
Ayusin nyo ang mga pananalita nito. Maggawa kayo ng batas upang makontrol ang mga bibig nito mga ito na naninira at nakasisira sa ekonomiya. Kasi anong gagawin? Ang epekto nito sa ekonomiya. Ang iisipin ng mga foreign investors, abay magulo ang politika, walang political stability dyan sa Pilipinas. Kaya I'm calling the attention of all congressmen, of all lawmakers there in the Philippines to enact a bill that will control and discipline all those candidates, politicians there in the Philippines. Kailangan natin ang obserbahan natin yung good manners. Good manners and right conduct. Kaya it will start from the beginning, from the elementary up to after college, or it will be a continuous process. I-introduce ninyo, gumawa din kayo ng batas that there will be a continuing education. Hindi porket ikaw ay master's degree, doctorate degree, you will stop from that. You need to study on a daily basis in order for you to grow. Am I right? Kasi kita nyo, when it comes to technology, walang katapusan. We are now practicing artificial intelligence. In Wi-Fi, we are using modern advanced transmission of data. Wi-Fi, 5th generation. In technology, iPhone 15 na. And soon, maybe this year, iPhone 16 or iPhone 17. At in health, gumaganda rin. Dati, ang cancer, hindi nagagamot. Ngayon, marami na. Nag-i-improve na. Yung COVID, yan ang pinaka-latest technology that we learned from our experience last pandemic. And now, it's totally end now. So, we need to study, guys. Hindi naman tayo, we are civilized nation. Yung ginagawa dyan sa Pilipinas, na nasaktan na rin ng Pangulo, pero tuloy-tuloy pa rin. Yan ang teknik na ginagawa ng Pangulo Bongbong Marcos Jr. Huwag mong tingnan, huwag mong pakinggan yung bumabaliwala sa iyo. Meron ka mga taong advisor, na nag-analyze kung ano ang magiging gagawin mong aksyon. At yan ay susundan mo lang. Kasi pag ikaw ay nasira diyan sa mga bumabati ka sa iyo, ang mangyayari, you will not reach your goal and objectives. Am I right, guys? Okay? I'll see you then in my next vlog. This is your host, Freddy. In God we trust. Never hold your peace until my next vlog.